Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, "Magbalik kayo sa akin kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kabanang tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, niiisipin o gugunitain, at hindi na sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay palaging nananawagan. Ang pananawagan niya ay magbago tayo. Ang mga sakuna na nangyayari ay panawagan na alalahan natin siya. Pero may pagkakataon naman na nananawagan siya hindi lang sa mga masasamang pangyayari sa atin. Nananawagan din siya sa mga pagbibigay sa atin ng pag-asa kahit na hindi tayo karapat-dapat. Narinig natin ito sa ating pagbasa ngayon. Magbalik kayo sa akin, kayong mga taksil, sapagkat ako ang inyong Diyos. Yes, let us come back to Him because He will renew us. Kukuha siya ng ilang mga tao sa bawat tribu ng Israel at ibabalik sila sa bundok ng Jerusalem. At doon sila aalagaan upang sila ay dumami. Bibigyan niya sila ng pinuno na susunod sa kanyang mga utos at pamamalaan sila ng buong katalinuhan at pangunawa. Hindi na sila kailangan ng kabanang tipan sapagkat ang buong lungsod ng Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Diyos. Ang lahat ng mga nandoon sa lungsod ay kikilala sa Diyos. Maging banal na ang bayan na sila ay bayan ng Diyos. Maganda ang pangarap na ito na binibigay ng Diyos kahit na sa mga taong taksil. Maganda ang sinabi niya na magbibigay sa atin ng pinuno na tatalima sa Diyos at mamumuno ng buong katalinuhan at pag-unawa. Ito talaga ang pinuno na hinahanap-hanap natin. Kahit malayo pa ang eleksyon sa 2028, naghahanap na ang tao ng presidente at mga senator na pantalino at may malasakit sa bayan. Huwag sana tayong paglaruan ng mga politiko. Manalig tayo sa Diyos at ipagdasal ito. May kasibihan that you deserve the leaders that you get. Totoo ito sa demokrasya. Tayo naman ang pumipili ng mga leaders natin. Kaya magdasal tayo. Hindi lang na magkaroon tayo ng leaders na may katalinuhan, mas magdasal tayo na mga taong bumoboto ay bumoto ng matalino at may malasakit sa bayan. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon, sa politika sa Pilipinas. Kung may malasakit kami sa aming bayang Pilipinas, masigit ang pagmamalasakit mo kaysa amin. Panibaguhin mo kami, ang mga leaders namin at kaming mga botante.